Ito'y dakilang araw ng linggo na naghihintay siya na makasama natin. In the presence of God, in time with God, there is rest. Kaya tawag niya nga ito pamamahinga. Ipahingahan niyo ang inyong kaluluwa kasama ang Diyos. Ayaw niya kayo nag-i-struggle. Ayaw niya kayo magkaroon ng sakit sa kaluluwa, sa puso, sa damdamin. God wants to minister to your life. Kaya naman, Panginoon, ang nais namin, Panginoon, kayo manguna sa gawain ito, madama namin kayo, turuan niyo kami. Ikaw ang magbigay sa mga pangailangan namin. Pangailangan espiritual, pangailangan pisikal at material. Kaya pagpalain niyo ang mga nagtatapat sa inyo. Ipakita niyo na kayo'y mas tapat pa sa mga nagtatapat sa inyo. Kaya dalangin namin ang iyong salita, paspasan niyo ang inyong banal na Espiritu mag-minister na malaya sa puso't isipan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pimakukuna. Okay. So, purihin ang Panginoon. Praise God. Let us read. Talagang unang-una no? Genesis 1:1. The very first verse. Sige, pag-aralan nga natin to. Genesis chapter 1, verse 1. Kasi bagong taon eh. Panimula. And the theme is, ano ba? Fresh. Ano ba yung theme ngayon? Fresh start. Okay. Memorize na natin yun. But I want to emphasize that verse. No? Very simple. But alam nyo ba, ito'y dapat isa sa puso nyo rin. Kasi may meaning to. In the beginning, God created the heaven and the earth. Anong kahulugan nun? Kasi sa science, there are three important things. Time, space, and matter. Yan tatlong yan nilikha ng Diyos na makikita dito sa verse 1. In the beginning, God, in the beginning, He started the time. Ibig sabihin, before in the beginning, walang time. Siya nilikha ng oras. Siya nagpasimula. But before that, there is no time. So He created time. Siya nagpasimula. Kaya hindi siya sakop ng oras. But beyond that, o yung before that, there is no time. Kaya nga sabi, nagpasimula. So siya nagsimula. Nagtakda na siya ng panimulang oras. He created time. Pero bago yung salitang yan, walang oras. It is eternity. So the very first thing He created is time. He created in the beginning. So, nagsimula siya ng, nagtakda na ng oras. Simula ngayon. Ito ang tinakda ko. Ginawa ko to. Sige, tuloy pa rin natin. Sige, in the beginning. So, isa na una niyang ginawa, oras. Kaya nga, I'd like to emphasize here, time is just created. Pakibalik yung Genesis 1:1. Ayan. And then, created the heaven and the earth. So, may distansya. The heaven and the earth. He created space. Pero actually, walang space siya. He created it. Akala niyo ba ang space ay talagang wala? It was proven by Einstein scientifically. Sabi niya, ang space like this, lahat na makikita niyo yan. Lahat makikita niyo. Tanggalin niyo ang speaker, tanggalin niyo ang pulpit, tanggalin niyo lahat ng yan. Ano matitira? Stage. Pero matter pa rin yan. Don't you know that space still matter? And si Einstein, scientifically, pinrove niya yan. Kaya nagdi-deflect ang
araw. Kasi i-prove niya na there is space na kinreate. Kaya kinreate niyang space. At nung magkakaroon na ng eclipse, pinrove niya yon. Alam niyo ba, kung walang space, halimbawa, ito ang space, na ano yan, natatabunan, nagkakaroon ng deflection, pinrove niya yon. Yung araw, hinabol niya yung kung saan magkakaroon ng ano ba ito, eclipse. Yung liwanag ng araw, gumanon, lumiko, kaya nagkakaroon ng liwanag. And he proved it na nagdi-deflect ang liwanag. Ang liwanag kasi straight line yan eh. Hindi mo maililiko yan. Pero nung tinamaan ang Earth, lumiko siya, nag-deflect. So there is, ibang nagkakaroon ng deflection, that is still a space is created. Hindi yan yung as wala. Ang space hindi talagang wala. Merong pa rin yan, something. So He created space. Kaya nga ang Diyos, wala sa kanyang space eh. Anytime nandun siya, wala sa kanyang space. Even time. Wala sa kanyang time. Hindi siya sakop ng space and time. And much more, He created the matter. Hindi siya sakop ng matter. So in verse 1, chapter 1, doon yung makikita talaga, God created time, space, and matter. Yung space hindi talaga totally wala, sinabi. Science to Scientifically to proven ni Einstein. Yun nga, parang alisin mo lahat ng bagay dito matitira stage. The same way, alisin mo ang lahat ng mga earth, stars, and so on. Meron niyang space na kinreate ang Panginoon. Kaya hindi siya sakop ng space. Nakikita niyang space. Kinreate niya lang yan na nilagay lahat ng mga bagay doon. Ganon ka-amazing ang Diyos. Ganon siya kalaki. Ganon siya hindi sakop ng time, space, and matter. He created everything, even the space. Hindi talaga space yan. It's only created. And it was proven by Einstein. At lahat naniwala ng space, hindi lang talaga, yung wala. As in wala, matter din yan. Kaya nga pinrove niya kasi yung araw, yung liwanag ng araw, dapat diretso yan. Pero nag-deflect, meaning, yung space mismo ay mayroong binibigay na daan para maiwasan ang matamaan ang araw, ang earth. He proved that there is a space na something na may matter din. Okay. So let us focus on time. Time is just a creation. Kinreate niya lang yan. Wala talagang time sa Panginoon. Kaya kung creation lang yan, ibigay niyo rin ang inyong oras sa Diyos at siya mag-aayos diyan. Pakilipat nga sa topic na time is a creation. So if it is created, there are things that you have to consider. God is not bound by time. Kaya nga He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung ano yung ugali niya nung nakaraan, ganun pa rin siya. At kung anong kapangyarihan niya noon, ay ganun pa rin siya. At hindi siya sakop ng oras. Tayo lang ang binigyan ng oras. And there are reasons bakit kinreate niya ang oras. Time, another thing is time is controlled by God. Kontrolado niya yan. Pwede niyang pabagalin, pwede niyang paiksiin sa iyong kaya nga nandun yung relativity. No? Nasa Kanya yan. Kaya, ang oras niyo, huwag niyong aangkinin, ibigay niyo rin sa Panginoon. Magbigay kayo ng tithes. Alam niyo ba, ang tithes ay something na pasasalamat, something na ito ay kusang loob mong ipinakikita na nagbibigay ka ng part para sa Panginoon. Hindi lang pera, hindi lang tithes ng pera o mga bagay na naangkin mo ang itinatithes, maging ang iyong oras. I-tithes niya yan, kaya nga sabi ng Panginoon, 6 days kayong magtatrabaho.
Yung isa ibigay niyo sa akin. Mangilin kayo. Hanapin niyo ako. Mamahinga kayo. The same with the whole day. 24 hours kayo nagtatrabaho o gising. No? Hindi. 8 hours kayo tulog. Then, minus nyo, ilan natitira nun? 8 plus 16. 16 hours kayong gising. No? 8 hours kasi tulog natin eh. Tama ba? 8 hours, so gising kayo ng 16. 24 hours yun eh. Oh, minus 24 hours, bawasan nyo ng 8. Ano matitira? 16. So, 16 hours kayong gising. Magbigay kayo ng oras sa 16 Bigay nyo hours. naman. Bigay nyo naman. Lahat na lang para sa inyo eh. Nagtrabaho kayo, namasyal kayo, namisita kayo. Hindi nyo man lang mabisita ang church. Pero paiksi nga ng paiksi, no? Marami talagang panahon na ibinubuhos natin sa daigdig. Ibinubuhos natin para sa ating sarili. Ibinubuhos natin para sa ating mga pangarap. Ibinubuhos natin, magbigay kayo ng oras sa Panginoon. And when His plan, God sees from eternity to eternity. Kasi alam niya na mangyayari sa inyo at kung yun na nakakatakot. Kaya nga may pinahayag na o may turo na once you save, you are saved. Hindi naman totoo yun. Alam niya lang natatanggap ka. Alam niya na hindi ka tatanggap. Alam niya na magbabackslide ka o hindi magbabackslide. Alam niya na bawat kilos niyo. When He plans, He sees you from eternity to eternity. Kaya sinabi niya, noong pa man, kayo ay tinalagaran ng Diyos kasi nakita niya nang tatanggap kayo. At kayo, once na tinanggap niyo siya, may plano niya sa buhay niyo. Pero nakakatakot, mga kapatid, huwag niyong babaguhin ang plano ng Diyos sa buhay niyo. So, kaya nandun pumapasok yung pandaraya. Nandun pumapasok yung devil na hinuhugot uli kayo, na hinahata kayo. Huwag yung padadaya. Ibigay niyo ang oras na sa Panginoon upang pagtibayin ng Diyos ang kanyang kalooban sa inyo. Matakot kayo sa Panginoon Diyos, huwag sa devil. Kung ang devil ay dinadaya kayo, bigay mo lahat ng oras mo sa Panginoon kasi sayang. Sayang. Huwag kayong maghinayang. Dinadaya lang kayo. Ang oras ay kontrolado ng Panginoon. Kaya nga, there is time for everything. Huwag kayong maging mataranta. Huwag kayong masyadong mag-rattle kung may mga bagay na hindi dumarating. Kasi there is time for everything. Kaya nga, may time talaga na bibigyan kayo. May time na binabawasan kayo. May time na magkakaroon kayo ng trabaho. May time na mawawalan kayo. May time na may pag-ibig. May time na minsan kayo nagkakaalitan. Lahat yan. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Kaya maganda talagang ibibigay nyo ang time nyo sa Panginoon. Kasi kung ito'y pinagkaloob nyo na sa inyo, ito natitiyak ko mga kapatid, sa oras niya, laging para sa inyo, hindi para sa Kanya. Lahat ng mga mangyayari sa inyo, ito'y kalooban niya, ito'y kabutihan ninyo. He controlled the time. And He only thinks of your goodness. Give your time to the Lord. Magbigay kayo ng oras sa Diyos. Okay? So God sees from eternity to eternity. Time gives us limitation. Bakit may oras? Kasi para makita nyo na hindi nyo kayang buhayin ang inyong sarili. Isa sa mga dapat nating ikatakot, no? Kasi mga kabataan ng ugali, parang kala mo walang kamatayan eh, no? Parang ang, di ba tayo noon? Parang walang, mga risky, mga adventurer, na gusto nila lahat layaw, para bang walang pagsisisi, ganon. Naranasan natin yun. Para akala mo, kaya mo lahat, pero hindi nyo alam na babawasan ang inyong panahon. Tumatanda kayo, humihina kayo. Ako, accepted ako eh. Accepted ko na yun. Dati noon, kapag sa Iris, yung 5 stories, paligpanaog ako. Pero ngayon, pag umakyat ako, hihingal muna ako ng malalim. Ang hirap na, hindi na kaya talaga. Tsaka, yuyuko lang ako ng matagal, siguro naglalagay ako ng bota. Pag ganun ko, hihingalin ako.
Nag-iiba ang ating katawan. Bakit? Ba't inaalaw ng Panginoon? Para matakot kayo na may limitasyon ang buhay nyo. At kung may limitasyon ang buhay nyo, ibigay niyo yan, ibalik niyo yan sa kayang mag-ayos, sa gumawa sa inyo, at kaya mag-repair. Sa kayang mag-igat sa inyo, He controlled your life. He controlled your time. Kaya gusto ko i-emphasize sa inyo, ang oras nyo ay hindi inyo. Magbigay kayo sa Panginoon. Huwag niyong angkinin ang oras nyo. Hindi inyo yan. Sa Diyos yan. Binigyan tayo ng oras, huwag natin sarilinin. Magbigay tayo ng oras sa Panginoon. So, we have limitation. Lahat may limitasyon. Hindi lahat ng panahon masaya talaga. There is time na bibigyan ka ng problema para magmuni-muni ka. Bibigyan ka ng pagsubok para makita mo na hindi mo kaya lahat. Pero may time talaga na lahat ay bibigay sa inyo in a right time, in His time. Kaya nga, ang filosofiya ng church na to ay hindi tayo maumuna, hindi tayo gagawa ng strategy. Ang gusto kong laging sabihin, let's go back to the basic. Ano ba yung basic? Mag-communion kayo sa Panginoon, hintayin niyo yun. Alam niyo ba, ang mga Israelita ganon, pangit yung masyado yung pinangunahan ng Panginoon. Pangit yung bang atat-atat kayo. Kasi yung mga Israelita, sila'y hahayo o lalakad kapag tumaas yung spirito, yung cloud. Ito'y cloud, lilim sa umaga at sinag sa gabi. Hindi sila aalis yan kahit abutin pa ng taon. Pero sa mga members, minsan, nakakainip naman dito, alis na tayo, gano'n, ganyan, ano ba? Kaya sila bulungan ng bulungan, murmur ng murmur. Ano ba ginagawa natin dito? Tayo may papatay dito sa disyerto, hindi pa panahon eh. Kaya they really follow the will of God. Wala sa Bible na gumawa kayo ng plano, gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng strategy at be-bless ng Panginoon yan. Siya magbibigay ng strategy. Hindi ito actually, ito talaga, we cannot compare church sa corporate, sa worldly corporation. Worldly yun eh. Wala silang tagapanguna, tayo may tagapanguna. Pero siyempre, magpiprepare din tayo, gagawa din tayo. Pero in our heart, huwag tayong manghawakan sa strategy natin, sa plano natin. Kasi kung hindi rin lang itong pangungunahan ng Panginoon, sayang. Kaya maganda yung, let's go back to the basic. Hanapin mo ang kalooban niya. Kaya minsan, sige, umayo na kayo. Sumugod na kayo. Ayaw naman sumugod, nakita nila mga kalaban, umatras sila. Atat-atat kayo pumunta dyan, ha? Sabi ko, nainip na kayo dito, binigay ko na lahat. Pero ngayon, pinasugod kayo, ayaw nyo. Nagalit ang Diyos kasi talaga pinasugod na. Siya na inanguna, siya na sabi, pumunta na kayo. Ayaw. Pwede pinarusaan sila, balik kayo sa disyerto. Pinabalik sila. Ayaw nilang bumalik kasi nga nakakainip. Alam niyo ginawa nila? Nagmatigas. Sige, pupunta na kami. Nag-gather sila, gumawa ng isang army. Sabi ni Moses, huwag na kayong pumunta, hindi kayo mananalo kasi hindi nyo kasama ang Diyos. Alam niyo, kahit anong plano niyo, kung hindi talaga kalooban ng Diyos, walang mangyayari. Kaya ang hirap din ng trial and error. Kaya better go back to the basic. Manalangin kayo. Huwag kayo mainip, huwag kayo mataranta, huwag kayo Mas maganda kasi yun ang gusto naman niya yung lagi kang kukommunyon, lagi mo siyang kaliig, lagi mo siyang pinakikinggan. At yun ang nagustuhan ng Diyos kay Moises. Gusto niya lagi siyang kasama. Ganon din kay David. Gusto niya lagi nasa church. Alam niyo, kesa naman mainip kayo, mataranta kayo, mag-struggle kayo, go back to the basic. Hinihintay niya kayo, makinig sa Kanya, kausapin siya, hintayin siya kung kailan siya, kung anong may pagagawa sa inyo. Huwag niyo sabihin ang
magpo-communion sa Panginoon sa kwarto ay sayang. Hindi sayang yan. That is the best way. Huwag niyong panghinayangan na minsan gusto niyo pag manalangin kaysa maglaba, manood ng TV. Hindi sayang yan. Manalangin kayo. Kaya nga minsan binibigyan kayo ng mabigat na pagsubok para tumahimik kayo eh. Di ba pag may mabigat na pagsubok, talagang mapatatahimik ka eh. Gusto mong mag-isa eh. And that is the best way na mag-communion sa Panginoon. Kausapin mo siya. Kasi meron siyang plano, meron siyang ipakikita sa iyo. Kaya yung mga Israelita, ang tigas ng ulo, gumawa ng strategy. Ano nangyari? No? Kinain sila ng mga kalaban nila. Tinalo sila na walang saysay. Kasi kanilang sarili. Wala sa Bible na gumawa ka ng strategy at ipag-pray mo yan, bahala Panginoon mag-bless dyan. Hindi. Magsisimula yan sa panalangin. Hihintayin mo siya. Kaya mali yung turo na yon. Be-bless niya kasi sa Panginoon naman yan. Hindi. Hintayin mo siya. Ganon din sa New Testament. Ang Espiritu Santo talaga ang nagse-separate, ang nagpaplano. The Holy Spirit is the church. The church is the Holy Spirit. Hindi lamang tao. Tayo yung tinawag para gamitin ng Espiritu Santo. Let us wait upon His right timing. Maging sa buhay nyo, right timing. No? Huwag kayong mainip sa trabaho. Huwag kayong mainip na magkaroon ng girlfriend at boyfriend. Huwag kayong mainip na makuha ang mga gusto nyo. Alam nyo kung natuwa sa inyo ang Panginoon, i-bless niya kayo. Ako, hindi ako nainip na magkaroon ng brand new na sasakyan. Oh. Talagang hinintay ko. Hindi ganito eh, ganito. Talagang siguro nakita niya ang heart ko. Talagang plano ko naman talaga bumili makatikim naman ng bagong sasakyan. Pa naman talaga din mga kotse. Pagka-retire ko, at least ang aking computation, may pera na ako doon. Pero alam niyo ba, ginamit si Micah. Kasi yung iniingat-ingatan kong L300, siya lang nakakagamit, nalalaspag. Kaya sabi ko, bilhin mo na nga lang to. Kasi malalaspag na eh. Nalaspag na nga. Laspag na. So, hindi ko alam na magkakaroon din pala ako makakaipon ako ng pera. At totoo, ayoko talagang maghulugan. Ayoko maghulugan. Ay, monthly may babayaran ka. Ayoko. Kaya, ang magiging hulugan sana ay 28,000. Nag-ipon ako ng 60% na pang-down para ang magiging monthly ko ay 14,000 na lang. Alam nyo, na-raise up ko yun. Hindi ko akalain na makaka-loan pa pala ako sa GSIS ng malaki. Hindi ko alam na meron. Ang ito maganda. Ang hinahanda ko sa loan ko sa Land Bank ay pambayad ng lote. Last payment yon. Kung makautang man ako ng 300,000, hinahanda ko yon sa payment sa lote. Pero nangyari, nakayanan ko bayaran kasi una na, nung last May, sabi, ano ba yun? Ano mo yan? Sabi nung taga-kalap, yung officer dito. I-update mo yan. Nagbayad ako ng 58. Update pa lang yon. Kasi tinatanggal yung mga compound interest, compound penalty, lahat yun, kaya 58. Tapos sinahanda ko, siguro mga 100,000 pang, higit ang may babayad ko dito sa lote. Itong last payment, tinanong ko, kasi nag-update ako, magkano po ang pinakahuling bayad ko? 62,000. May pera naman ako. Inabunohan ko. Tapos, binabayad-bayaran ko. Yung tithes ko, hindi ko nilalagay dito. Mina-minus ko. Ngayon, yung pambayad sana ng lote na worth 300,000, nawala na. Ibig sabihin, hindi ganun kalaki ang binayad ko. 62,000 na lang na pinambayad ko binabawas ko naman sa tithes ko. Ngayon, dahil yung sa land bank na pwede kong utangin, na hinahanda ko sa sasakyan sa aking nito, no? Ay, yung hinahanda ko pambayad dito, hindi ko binayad dito sa lupa, dinagdag ko pambayad sa sasakyan. Kaya naman sa kagalakan ko, na-reach out yung 790,000 pan-down, kasi 60% yon. Yung natitira pang 40,000, sabi ko, Lord, inyo na yan. Hindi ko nasisigilin sa tithes ko. Magbibigay na ako ng tithes dito. Kaya sabi ko kay Malet,
Lahat, binigay ko. Sabi ko, magta-tithes na uli ako. Kasi hindi ko binibigay yung tithes ko rito, binabawas ko dun sinabono kong 62,000. Sa lote yun eh. Ngayon, inahanda ko sana pambayad ko sa land bank na para sa lupa, last payment sana, ay naihanda ko, binigay ko naman sa sakyan. Kaya yung 40,000 na utang pa sana, ay kinwits ko na, Lord, magbibigay na ako ng tithes muli. Kasi may bago akong sasakyan. Kasi ang maganda doon, hindi na ako pinahintay ng retirement ko. 3 years pa bago ako mag-retire para magkaroon ng brand new van. Pero ngayon, binigyan niya ako, natikman ko kung paano magkaroon ng bagong sasakyan. Kaya naman sa tuwa ko, yung utang na 40,000, binigay ko na, ginibab ko na. Lord, quits na tayo. Hindi na kita sisingilin. Magbibigay na uli ako ng tithes dito. Kasi pinaranas niyo sa akin, hindi niyo na ako pinahintay pa ng retirement ko para makabili ako ng brand new, ito na pinatikim niyo sa akin. Kaya kung dadalaw kayo sa aming bahay, makikita niyo doon na wala pang plaka na van. Glory to God. At ang sarap i-drive, parang kotse din. Kami pa lang ni Luke ang nakapagdadrive. Si Jason sabi ko, pag lumamon na, papadadrive ko sa'yo. Pag naluman na yan, sige, papadadrive ko sa'yo. Hindi, biro lang. Kaya praise God, ako'y natutuwa. Alam niyo, pag natutuwa ang Panginoon sa puso niyo, kung paano ko magplano, kung paano niyo ang time niyo, God will bless you more. Kasi ang panalangin, hindi yung inuutusan niyo ang Diyos. Alam niyo ba, ang panalangin, hindi utos yun. Pagsamo. Nagsusumamo ka. Kaya nung sabi na kasi sinabi ni Joshua, nakipaglaban siya sa Amalekites, nag-declare siya. Kasi pinix niya na ang nature eh. Yan ang law of nature. Maging ang Diyos, sinusunod niya yun. Kasi may 3 batas. Batas ng Diyos, batas ng nature, at batas ng tao. Yung law of nature, dahil naiinip siya, dahil lulubog na ang araw, di pa nila natatalo ang Amalekites. Sabi niya sa araw, dineklara niya talaga, araw, huminto ka. Huminto nga. Hindi sa declaration niya. Alam niyo, sinunod siya ng Diyos, pinahinto. Kasi ang Diyos di naman nagpapalakad ng nature natin. Pero itong ang sinabi niya later on, last na yun, di na ako susunod sa tao. Last na yun. Ang panalangin natin, hindi pag-utos sa Diyos. Tandaan niyo yan. Ang deklarasyon ay hindi yan kapangyarihan nyo. Yan ay pagsusumamo pa rin kung gugustuhin ng Panginoon. Even Jesus Christ, nagsumamo siya. Kaya naman tayong patawarin ng Diyos nang walang paghihirap sa Jesus. Pero nung sabi niya, Lord, kalooban niyo masunod, hindi ang kalooban ko. Our life depends on the will of God, time of God, and His pleasure. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, ang oras nyo ay hindi inyo. Ang buhay nyo ay hindi inyo. Ang hininga nyo ay hindi inyo. Magpakumbaba tayo na ialay ito sa Panginoon. And God will bless you more. So time is not our own. May limitation talaga. Yung limitation lang natin, nagkakaroon tayo ng problema. It shows you na hindi kayo ang makapangyarihan. Yun nga ang minsan ang turo, yung identity na pinakikita na makapangyarihan kayo. Mali yun. Baliktarin natin, sino ang Diyos sa buhay niyo. Hindi kung sino kayo sa Panginoon o sa daigdig. Kasi yung kung sino kayo, nagpuproduce ng yabang. Pero kung sino kayo sa harap ng Diyos, nagpuproduce ng pagpapakumbaba. Time is a testing. Time is a testing how we use and spend our life. Talagang tinakda niya yun. Kasi lahat tayo susubukin, lahat tayo tinatrial, lahat tayo tinitest kung sino ang tapat at hindi tapat. Yan ang purpose niya. Kaya siya nag-limit ng time. Nagbigay ng time bawat isa sa inyo. Lahat kayo may mga oras na sa Panginoon. Hanapin nyo ang kalooban ng Diyos sa oras na yun, ng kalooban ng Panginoon. Lahat tayo may limitasyon, lahat tayo may tinakdang oras. So, God is a God of
timing. Hintayin niyo yung timing ng Panginoon, ha? Kaya you have the prayer, you have the communion. Hindi sa inyong strategy. Remember, it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Ganun pa rin. Babalik at babalik kayo talaga sa basic. And what is basic? You go back to the basic. Mag-communion kayo sa Panginoon. It's not by strategy. It's not by organization. It's not by your power, but by the Spirit of God. Kaya sa bawat isa sa inyo, ang mas pag-igihin nyo ay ang magkaroon ng personal at malalim na relasyon sa Diyos. Na yung para bang si Moses na parang kaibigan na kayo na nalalaman nyo agad, nadadaman nyo, naiisip nyo na kung anong kalooban ng Panginoon. Let us, hindi yung kung paano maging, hindi yung maging victorious, maging victorious kayo kapag ang Diyos nalugod sa inyo. You will become victorious. Walang makakagabiga talaga sa inyo kapag na-please nyo ang Diyos. Kapag nalugod nyo ang Panginoon. God is a God of timing. There is time for everything. Kaya hintayin nyo ang right timing sa bawat gusto nyong mangyari. Give your time to the Lord. A tithe of time. Ito, sinabi ko na sa inyo. Even your time should be tight. Kasi when you say tithe, it's not only 10%. Something na may ibibigay kayo sa Panginoon dahil sa grasya niya. At ang time ay grasya yan. And lastly, alam niyo ba ang Diyos ay Diyos ng rest. God is a God of rest. Ang Diyos ay Diyos ng kapahingahan. At lagi niya sinasabi, hindi lang tine-emphasize, na gusto niyang kapahingahan, talaga bumalik kayo sa Panginoon Diyos. God is a God of rest. At lagi niya sinasabi, pumasok ka sa aking kapahingahan. Kayo na mamatigas ang ulo, hindi kayo makapasok sa aking kapahingahan. Ang Diyos ay Diyos ng kapahingahan. Kasi sa daigdig, laging struggle, nakakapagod talaga. Nakakapagod mag-isip, nakakapagod mamblema, nakakapagod matakot, lahat ng yan. Nakakatakot mainggit, nakakapagod na magtrabaho, lahat nakakapagod, ang kaluluwa nyo pagod. But there is a God of rest. You go back to the God of rest. Bibigyan kayo ng kapahingahan. So, a time with God is rest. Actually, kapag nag-spend kayo ng time sa Panginoon, binibigyan nyo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa, ang inyong isipan, ang inyong damdamin. Pero pag babalik na naman kayo sa daigdig, ayan na naman ang struggle, trabaho, problema, pakipagtungo sa ibang tao, struggle talaga yan. Nakapagod, di ba? Nakapagod. Nakapagod makitungo sa mga kliyente, nakapagod makitungo sa iyong mga boss, nakapagod talaga. Lahat yan nakapagod. You are facing the world. But if you spend your time, bumalik naman kayo sa Panginoon. A time with God is a time of rest. Because He is a God of rest. Tayo lahat magsitayo. May kapahingahan sa Panginoon. Kaya kung gusto nyong mamahinga ang inyong kaluluwa, ang inyong isipan, at ang inyong damdamin, spend time with God. Because He is a God of rest. Ang gusto niya, makasama kayo, nakapagpapahinga kasama siya. Kung kayo'y pagod na sa inyong problema, kung kayo'y pagod na sa inyong trabaho, kung kayo'y pagod na may mga kinatatakutan kayo, mag-spend kayo ng time kasama ang Diyos. Paluluwagin ang inyong damdamin, paluluwagin ang inyong isipan, at bibigyan kayo ng pamamaraan na hindi nyo akalain, na hindi nyo pinlano, na hindi nyo nakita pa, dahil siya na magbibigay sa inyo ng katagumpayan, kayusan, kasiyahan, kapayapaan. Sige po, tayo manalangin. Panginoon Diyos, narito kami, Lord God.
Salamat sa oras na pinagkakaloob niyo sa amin. Maging wise kami sa pag-spend ng time. Lord, this is 2026. There will be another year looking forward. Lord, itinatalaga namin ang taong ito. Sa inyo namin hinahabilin. At Lord, ang kapayapaan nyo, ang kapahingahan nyo, ay pagkaloob nyo sa amin. Kami laging lalapit sa inyo. Kung kami nagkakasala o nagkakamali, patawad, Panginoon. Malugod kayo sa buhay namin at pinagkakaloob namin ang aming oras sa inyo at ang buong 2026 sa inyong mga kamay. Taas po natin ating mga kamay. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Tapat siya at lalo siya magiging tapat sa mga nagtatapat sa Kanya. Tapat siya sa Kanyang pangako. Tapat siya sa mga salita niya. Hindi niya kayo pababayaan. Bigyan kayo ng kalakasan at kapahingahan kasama siya. At lahat ng dalangin niyo ay pagkakaloob niya. Makikita niyo na hindi niyo na-expect according to your plan, according to your sa mga gusto niyo. Siya ang magbibigay para sa inyo sa ikasisiyan ng inyong kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon.